Okay, good morning and good afternoon, my dear grade 12 students. So now we will discuss the module 3 of accounting 121. So the statement of changes in equity. So I hope uh, clear na po tayo sa ating balance sheet and income statement. Kasi po, connected po itong changes in equity para dun sa mga previous discussion natin. Okay? So, under this module, you should be able to prepare a statement of changes in equity for a single proprietorship. So, at least sa single proprietorship, matutunan natin kung paano mag-prepare ng SCE. Okay? So, let's start. So, statement of changes in equity. So, all changes, whether increases or decreases to the owner's interest on the company during the period are reported here. So, this statement is prepared prior to preparation of the statement of financial position to be able to obtain the ending balance of the equity to be used in the SFP or balance sheet. So, ito pong statement of changes in equity, hindi po tayo makakapag-prepare ng ating balance sheet or statement of financial position pag hindi po natin na-determine kung ano po ang amount ng equity natin. Okay? So, clear po tayo. Ito pong equity ay, ito po ay capital na ininvest ng isang investor, ng isang business owner, okay, sa kanyang business. So, dito kasi madedetermine kung nag-earn ba yung business. Kasi nga, di ba, ang equation natin for business assets is equals to liabilities plus owner's equity, di ba? So, dito natin malalaman kung nag-earn yung business mo sa owner's equity. Kung yung capital mo ba ay bumalik sa'yo at kumita ka pa. So, yun lang yung pinaka-ano yan. So, under this topic, under this module, so may different, na-discuss dito yung different forms ng business. Single or sole proprietorship, partnership, and corporation. Kasi dito sa under these three forms, may different may different way po sila para makuha ang owner's equity or stockholders equity or changes in equity. Okay po? So, meron po silang kanya-kanyang way para ma-determine ang equity. So, aware naman siguro tayo pag sinabing single or sole proprietorship, nag-iisa lang po yan sa isang business. Nag-iisang may-ari ng business. Pag partnership, automatic may 2 or more po na nagmamay-ari ng business. Then, pag corporation po, ito po ay 5 or more na individuals na nagmamay-ari ng business na yon. So, ang tawag na po sa kanila, sa mga owners na yon, ay shareholders or stockholders po. So, kung mapapansin nyo po sa balance sheet, pag ang business po gumamit ng stockholders equity, automatic po yung ginagawa na financial statement ay para sa corporation. Pero pag owner's equity po ang ginamit, automatic po ito ay sole proprietor or single proprietor lang po yun. Isa lang po ang may-ari ng business na yun. So yun pa lang, makikita nyo na yung pagkakaiba pag nagpe-prepare po kayo ng different financial statement. Okay po? So the general calculation structure of the statement of changes in equity. So ito po yung pinaka-formula na gagamitin para makuha po natin yung equity. Okay? So, beginning equity plus net income minus dividends plus or minus other changes is equals to ending equity. So, beginning equity po, ito po yung capital plus net income. Hindi po tayo makakapag-prepare ng owner's equity or stockholders equity pag hindi po natin
muna nagagawa yung income statement. So, we need to prepare income statement first bago po natin makuha yung equity po. Minus dividends. Ito po, ipapaalala ko lang, ang dividends po, mag-a-appear lang siya pag ang business po ay corporation. Pero pag sole proprietor po ang business, automatic, ini-miss nyo na lang itong dividends. Kasi wala po tayong dividends for single proprietorship. Okay po? So, I hope clear po yan. Ginagamit lang po yung dividends para po sa mga corporation na business. Then, plus other changes. So, yung plus possible dyan, yung other plus other investment. So, automatic magpa-plus ka. Pero pag nag-withdrawal ka, mag-withdraw yung owner, so automatic mag-less ka. Then, equal yung equity. So, doon pa lang po natin madedetermine yung equity. Okay po? Whether it's owner's equity or stockholders equity. So, I hope clear po tayo dyan sa ating formula or equation. So, fixed naman po yan sa lahat. Okay? Hindi po nababago ang ating formula sa accounting. So, let's proceed. So, ang main focus nga po ng ating topic ay sole proprietorship. So, under sole proprietorship, capital is affected by 4 items. Owner's contributions, owner's withdrawals, income, and expenses. So, I know naman, aware na kayo sa mga gantong terms. Yung contributions po, ayun yung mga in-invest nila. Okay? Magkano ba yung inambag nila dun sa business if ever na partnership siya? Or magkano yung capital na nilabas na pera, na capital para makapag-start yung business. Then withdrawals, di ba nag-earn na tayo? Nagkaroon na tayo ng income. Then nalas na natin lahat ng expenses. Na-determine ng business owner na kahit papano is kumita siya. So magwi-withdraw siya, 'di ba? Para for the sake of ano na lang, fruit of labor, 'di ba? Parang syempre, ikaw automatic hindi ka naman magbi-business para lang magtrabaho. Syempre gusto mo din kumita. So dyan yung withdrawals. So, syempre, minsan kailangan din natin i-provide yung mga gusto natin, di ba? So, through that business, so yan, ma-provide na. So, kung mapapansin nyo, pinakita dito yung accounting equation. Assets is equals to liabilities plus owner's equity. So, sa 3 forms of business daw po, pagdating sa assets, whether current or non-current assets, si sole proprietor, partnership, and corporation po, kung ano man po yung accounts, yung amount na nakalagay doon, automatic fix po yun. Same lang po yun. Okay? Ika-copy nyo lang po yun. Okay po? Then, sa liabilities naman po, whether current or non-current liabilities po, same lang din po si sole proprietorship, corporation, and partnership. So, kung ano man po yung amount or accounts ng different accounts na yon, so ika-copy lang natin. Same lang po yun. Okay? So, magkakatalo lang sa owner's equity. Kasi nga po, may mga ways, may different ways po tayo pag kinukuha ang owner's equity for sole proprietorship. Meron tayong other computation dyan. Sa partnership, may other computation din po tayo dyan. And then, yung corporation. Other computation po tayo dyan. Okay po? So, kaya po, naiiba po talaga yung owner's equity kung ang pag-uusapan ay yung different forms of business. Okay? So, next. Next. Comparative owner's equity. So, at least, ipapakita namin yung pagkakaiba ng sole proprietor sa partnership and corporation. Kung paano nila kino-compute yung owner's equity. Okay? Ito po yung sa sole proprietorship. So, capital beginning of accounting period, 700,000. Net income for the accounting period, year 1, 200,000. Net loss for the accounting period, year 2, 30,000. Then additional investment by the sole proprietor, 140,000. Then asset withdrawals or drawing by the sole proprietor, 40,000. Kung i-compute nyo po yan, so automatic, lahat po na naka-parenthesis,
indication yan na magle-less po tayo. Okay? Indication po yan na magle-less tayo, ha? So, 700,000 plus 900,000, 700,000 plus 200,000 is equals to 900,000. Ile-less nyo po yung 30,000. Plus, i-add nyo po ulit yung 140,000. Then, ile-less nyo po yung 40,000. Equal po niyan is 960,000. So, yun po ang owner's equity ni Delia Jonah, 960,000. Okay, so papakita po natin yung differences niyan. So, ito po yung pag-compute sa sole proprietor. So, madali lang. Diba? Tama po? So, dapat lang maging tayo sa losses, sa net income, and so yung mga additional investment. Okay, then yung mga withdrawals. Okay, so yung withdrawals po, ulitin ko lang, yung withdrawals, other term po yan for drawings. Okay, so lagi po nakikita yan sa accounting. So, Delia Jonah drawings, di ba po? Pag drawings, automatic po, nag-withdraw siya. Delia Jonah capital, so ganun po. Capital yung in-invest niya. Okay, so yung pang startup ng business. So, ganun po yun yan sa accounting. So, drawings po is withdrawal. Another term for withdrawal. So, next, partnership. So, dito sa partnership, so, dalawang may-ari ng business. Ito po ay example illustration lang. Okay? Si Marco Reynes, so, and si Jose Canlas. So, initial investment nila, so, 900,000 to 600,000. Alam naman po natin siguro yung different kinds ng partnership. Meron dyan na joint venture, meron yung full legitimacy ba yun? Then yung equal po sila sa earnings, equal po sila sa rights and ownership ng business. So may mga ganun po yan. So yung merong limited partnership, diba po? So kung mapapansin nyo, kung naaalala nyo pa sa inyong accounting 112, na-discuss na po iyan. Okay po? So sa partnership. So dito, kung mapapansin nyo, merong dito pala makikita nyo kung sino yung mas maraming investment, mas maraming nilabas na pera para mag-go yung business nila. Diba po? So, automatic si Marco Reynes po ay nagkaroon ng initial investment or capital na 960,000 while si Jose Canlas is 670,000. Then, yung mga drawings, yung mga losses, yung incomes, nilas po yan lahat. So, 960 minus 80,000 po. So, dapat po talaga, kaya nakared to, kasi yung module nyo, napansin ko po sa module nyo, 800,000 po. So, nagkaroon ng typographical error. So, na lang yan, ha? 880,000 po talaga yung amount, net partners equity at the end of period. Okay po? So, 880,000. Then, 670,000 minus po natin yung, yan. So, 670,000 plus po natin yung 100,000. So, 770,000. So, paano nakuha itong 100,000? Ito lang po yan. 60. So, negative 60 or minus 60,000 plus 190,000. Then, minus 30,000. O kaya, para mas madali, 60 plus 30, diba? So, negative 90. So, 190,000 minus 190,000 minus 90,000 is equals to 100,000. So, same dito sa negative 80,000. Kung bakit nag-less tayo. Okay? So, dapat aware kayo dyan. Okay? So, si Marco Reynes, meron po siyang equity na 880,000. Then, si Jose Canlas naman po ay meron 770,000. So, dyan pala makikita nyo na agad kung sino talaga yung mas may full ownership sa business. Okay po? Next naman is corporation. So, in a corporation, there are many owners or stockholders. So, dito, hindi nila pinapakita ko yung different stockholders nila. So, naka-general term na sila. Okay? So, from the general ledger, the following are the usual accounts representing owner's equity.
So, common stock. Aware tayo, di ba, sa mga malalaking business. So, pag magbibili po tayo ng stocks, meron pong minimum amount yan. So, lahat po daw po ng mga stockholders natin o shareholders natin, malalaki po yung talagang in-invest nila sa business na yun. Okay po. So, dito, ang minimum, ang stock nila, common stock nila is 10 million. Then, additional contributed capital, 2 million. Then, retained earnings na 1.5 million. Then, ito po, pag-a-add nyo lang, 10 million plus 2 million plus 1.5, 13,500,000. So, total stockholders' equity at the end of accounting period, 13,500,000. So, dito pala, makikita nyo talaga na dun sa accounting equation, nag-iiba po talaga yung computation natin sa equity or owner's equity or stockholders' equity po. Okay? Kasi nga po, depende po sa business na ginagawa po natin. Okay? So, whether sole proprietor ba siya, partnership, and corporation. So, nakita nyo naman sa previous slides. So, okay. Ito po yung illustration ng ating equity, owner's equity. So, ito pong mga to, ang ilalagay na natin sa ating balance sheet. Okay? So, nakuha na kasi natin yung owner's equity, tama? Kasi 'di ba ang balance sheet natin, assets is equals to liabilities plus owner's equity. Dapat magbabalance sila sa total assets at saka yung pag pinagsama yung assets and liabilities, so magi-equal siya. So, alam natin yung equation na yan. So, yan. So, automatic sa Delia Jonas owner's equity, single proprietor. So, 970,000 ang owner's equity niya. Okay? So, automatic doon sa balance sheet na asset is equals to liabilities plus owner's equity. Yung owner's equity is 970,000. Next natin, yung partnership na si Reynes and Canlas. So, si Reynes na merong 880,000. Then, si Jose Canlas na 770,000. Ipag-a-add nyo po yan. Okay? So, total partners equity. So, 1,650,000. Okay? So, ilalagay nyo po yan, ilalagay nyo automatic sa ating balance sheet, 1,650,000. Okay po, ito po ang ilalagay nyo. So, i-add nyo muna yung bot owner. Okay? I-add nyo. Then, sa stockholders equity naman or yung sa corporation, so yung 13.5. So nakita naman yung computation. Total stockholders equity, 13,500,000. So yun lang again, iaano ko lang. So pag stockholders po yan, automatic. Ang business na yan is corporation. Pero pag owner's equity po yan, automatic. Single proprietor po yan. Okay po? So, I hope clear po yan. Next, so, for single proprietor na tayo, so focus tayo sa sole proprietorship. Statement of changes in owner's equity. Sole proprietor. Expanded illustrations of owner's equity for a sole proprietorship illustrating the net income and net loss are as follows. So, etong given na natin data, net income for 20x2 na 750,000, then net loss for 20x2 na 280,000. So yung net loss net loss and net income ay nakukuha po pag nagpe-prepare po tayo ng financial income or income statement, sorry. So income statement. So doon po yan nakuha. Then additional investment by Greg Templo, 200,000. So automatic po, sole proprietor siya kasi si Greg Templo yung may-ari ng business. Then cash withdrawals by Greg Templo, 80,000. So cash withdrawals or drawings, okay po. So Greg Templo drawings, 80,000. So gagamitin po natin siya sa net income and net loss kung paano yung computation. So, let's proceed. So, result of operation is a net income. So, malalaman nyo agad pag ang financial statement, the statement of changes in owner's equity, pag ang kinukuha ay yung net income.
nag-base sa net income. So, automatic net income siya. Dito nyo lang titignan sa net income. Kasi net income yung pinag-aano nga natin, diba? So, another, ano po kasi yan. Magkaiba po sila ng computation. Sorry, wait lang. Magkaiba po kasi yan ng illustration sa inyo. Ipapakita ang illustration for net income and net loss. So, kung mapapansin nyo din, nakalagay kasi dun sa may, ano nyo, sa module, statement, income statement. Ito po. Baguhin nyo po yun ha. Statement of changes in owner's equity po yun. Okay po. Ito po yan ha. Baguhin nyo po yung income statement sa module nyo. Statement of changes in owner's equity. Okay po. So yun po yan. Templo Trading. So, Greg Templo Capital. So, January 1, 20x2. So, may 900,000. Then, add net income for 20x2. So, mag-a-add po tayo pag net income. So, meron po tayong 750,000. So, sa previous slide, makikita yan. Net income na 750,000. Then, additional investment po. So, makikita din po sa previous slide na additional investment na 200,000 ni Greg Templo. So, add lang po, 750 plus 200, 950,000. Then, ito total nyo lang, 900 plus 950, 1,850,000. Then, less withdrawals. Di ba, napansin nyo po, nag-withdraw po si Greg Templo na 80,000 dyan sa binigay na accounts. So, 1,850 minus nyo po yung 80,000. Kung mapapansin nyo, wala yung symbol dito. Kasi automatic na pinapakita na dito sa left side. Kung kailan ka mag-a-add, kung kailan ka mag-less. Okay? So, less withdrawals. So, automatic, mag-less po tayo. 1,850 minus 80,000. So, a total of 1,770,000. So, Greg Templo Capital, as of December 31, 20x2, ang owner's equity niya po ay 1,770,000. So, ito pong 1,770,000 ay ilalagay nyo sa balance sheet. Okay? Pag nagpe-prepare po kayo ng balance sheet. So, ayun nga po, assets is equal to liabilities plus owner's equity. So, dapat magbabalance sila. Okay? So, sa assets at pag inad yung owner's equity and liability, so dapat i-equal both sides. So, naka-account form pag both sides. So, I hope na intindihan niyo po yan ha. So, yan po. Ito pong illustration na to is kung paano po ginagamit yung net income. So, madedetermine nyo na ginamit yung net income through this. Net income for 20x2. So, ngayon naman, doon tayo sa net loss. Yung net loss, so income statement, diba? Nag-prepare ka ng income statement, then nag-negative, automatic net loss po yun. So, paano po yun paano ginagawa yun sa owner's equity? So, ito po yung illustration dyan. So, Greg Templo Capital, January 1, 20x2. So, meron siyang 900,000. Add natin yung additional investment na 200,000. So, pinakita yan doon na. Given po yan ha. Then, subtotal, pag-a-add po natin, 900 plus 200 is 1,100,000. Then, less po natin yung net loss. Okay? So, madedetermine nyo agad kung net loss or yung net income yung ginagawa nyo through, through this. Diba? Pag nakikita nyo po ito. So, net loss for 20x2, 280,000. Then, withdrawals by proprietor. So, kung mapapansin nyo, ito po yung lahat ng nilabas ng business owner ni Greg. Okay? Yung mga nawala sa kanya and yung nilabas niyang pera. Okay? 280,000 plus 80,000. So, ipag-a-add nyo lang. Then, saka nyo siya ililes. So, 280 plus 80, 360,000. So, ililes nyo po siya sa subtotal na capital. So, 1,100,000 minus 360,000. So, is equals to 740,000. So, ito pong 740,000, ito ang ilalagay nyo sa balance sheet ni Greg Templo Trading. So, yung owner's equity.
Greg Templo Capital. So, owner's equity, December 31, 20x2. So, na 740,000. Okay? So, I hope clear po tayo dyan. So, yun po. So, ito yung kung paano natin gagawa ng kung paano natin makukuha ang owner's equity, yung statement of changes in equity, okay, ng sole proprietorship. Okay? So, yun po given po ito, yung net loss and net income. Yung net loss and net income, pinakita lang po kung paano yung ginagawa pag nagkakaroon ng net loss or pag nagne-net income. Okay? So, pinakita lang yung illustration. So, dapat hindi kayo ma-confuse. Okay po? So, kasi pag nagkaroon ng net loss, ano yung gagawin nyo? So, ito po yan. Ito po yung illustration na yan. Pag net loss. Pag net income naman po, ito. Okay? So, bago po kayo gumawa ng owner's equity, bago nyo po muna i-compute yung owner's equity, dapat po gumawa muna kayo ng financial statement. Okay? So, ililess nyo po muna lahat ng expense sa service income. Okay? Then, doon nyo ma-determine kung net income ba siya or net loss. So, I hope clear po ang ating discussion. So, if ever po na wala na kayong mga questions, wala na clarifications and queries, pwede nyo na po i-proceed ang ating module activity. If ever naman na medyo nalilito pa or nako-confuse pa, wag po kayong mag-atubili na i-chat ako. Tagalog mo, may gulay. So, wag kayong mahihiya na magtanong sa akin. Okay? So, tutulungan ko naman po kayo dyan. So, I hope, guys, nakatulong itong video discussion na to para sa inyong module. Maraming salamat sa pakikinig and huwag kayong magsasawa na makinig. Okay? Para naman sa atin to. Para sa ating ekonomiya. Diba, Chos? So, yan. Thank you, guys, and maraming salamat. Ano ba yan? Ulit-ulit. So, thank you sa inyo. And basta chat nyo lang ako if ever. Kung nabibilisan pa kayo sa discussion or what. So, i-chat nyo lang po ako. Pwede ko naman kayong tulungan. Okay? So, okay. Goodbye po. Goodbye.